Mga kababayan, mga kaibigan, meron po tayong update sa lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng Sabado, October 19, 2024. But before that, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel, din pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan mga kaibigan, ay may minomonitor po tayo, minomonitor po natin, no? Ito pong low pressure area as of now na nasa labas po ng ating bansa. At ito'y posibleng mabuo po bilang isang tropical depression or mahinang bagyo within the next 12 to 24 hours, no? Or ngayong weekends po mga kaibigan. So maging handa na lamang po tayo. Ang lokasyon po nitong low pressure area mga kaibigan na posible na maging isang bagyo, no? Ay meron pong layo na 1,435 kilometers east of southeastern Luzon. So yung direction po nito mga kaibigan ay tinutumbok niya po etong South Luzon area po mga kaibigan. So inaasahan na posible pong maging isang ganap na bagyo ito at maglandfall po sa bahagi po ng Luzon mga kaibigan. Maging handa na lamang po tayo mga kaibigan, no? At kapag ka ito po nakapasok sa ating bansa o sa FAR at naging isang ganap na po na bagyo, ito tatawagin pong bagyong Christine sa loob po ng Philippine Area of Responsibility natin. So ngayon hindi pa naman ito nararamdaman mga kaibigan. So ito po yung the best time para maging handa po tayo sa dapat nating unahin. No? Unang-una, dapat maging inform tayo sa lagay ng panahon. No? Lagi po tayong updated sa mga weather forecast para alam natin yung kondisyon. Kung meron na nga bang bagyo, no? Para hindi po tayo nabibigla sa lagay ng panahon mga kaibigan. So ayon na rin mga kaibigan sa pagtatala ng pag-asa, no? Ito pong bagyo na ito, no? Hindi pa natin monitor kung ito'y posibleng maging malakas ba or posibleng mahina. Pero dahil sasabay po siya dito nga po sa Northeast Monsoon na posible ding maranasan natin, no? Etong weekends ay magiging malamig po, no? Yung mga pag-ulan natin sa mga susunod po na araw, no? Dahil po yan sa Northeast Monsoon. So inaasahan din yung tsansa na pag-ulan nga po ng hailstorm, no? O yung pag-ulan po ng mga yelo, tipak ng yelo dahil po yan sa malamig na hangin na nanggagaling naman po sa karagatang Pasipiko, which is nangyayari naman yan normally, no? Kapag mga Northeast monsoon season natin mga kaibigan, no? Or amihan season. So sa ngayon, ang nakakapekto po sa ilang bahagi ng ating bansa mga kaibigan ay ito pong ITCC or Intertropical Convergence Zone, easterlies at ilang mga localized thunderstorm. So narito po yung mga lugar na apektado mga kaibigan. Forecast weather condition natin sa area po ng Zamboanga Peninsula, Sacsayhuaman, BARMM, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur. Asahan natin dyan ang maulap na kalangitan, especially po pagdating sa hapon at sa gabi naman, merong mga isolated light rains to heavy rainfalls dahil po sa ITCC. So inaasahan din mga kaibigan ang malawakang pag-ulan pagdating sa gabi, no? Hindi lamang sa ITCC, kasama na rin ang ilang mga localized thunderstorm. So yung mga mabababang lugar dyan, binabalaan po tayo, binabantaan tayo, no? Ng posibleng banta ng pagbabaha at doon din po sa mga landslide prone area sa mga matataas na lugar. Sa area po ng Visayas, kasama na po ang Palawan, the rest ng Mindanao, apektado pa rin tayo ngayon, no? Ng ITCC, Intertropical Convergence Zone. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng impact ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area po ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol region, maulap din ang kalangitan ng mararanasan dahil naman po yan sa easterlies or itong hangin na malamig, mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So maging handa na lang tayo mga kaibigan sa posibleng banta ng mga pag-uulan. Sa area naman po ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, no, yung mga lugar na aking hindi nabanggit, patuloy tayong makaka-epekto ng maulap na kalangitan din, lalong-lalo na po sa hapon dahil po yan sa banta ng mga localized thunderstorm. Sa Metro Manila, asahan din natin na medyo malinsangan na panahon pero posibleng magbago nga po yan dahil nga po sa banta nitong low pressure area which is apektado ang South Luzon area mga kaibigan. So mga kaibigan, kung titingnan po ninyo, no, ito yung panahon para maghanda tayo dahil sa forecast ng pag-asa, posibleng yung category nito nga pong si low pressure area ay maging isang ganap na tropical storm, no? Kapag ka nakapasok agad sa ating bansa. So posible ito mag-intensifies or lumakas agad-agad from a tropical depression to tropical storm within the next 48 hours kapag ka naging isang ganap na po na bagyo. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan. So yun lamang ang update natin sa lagay ng ating panahon. So please don't forget to like and subscribe po para ma-update ko kayo sa mga susunod natin na weather update. Maraming salamat po.